Ilang buwan nang nararamdaman ng bansa ang mataas na presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Kaya't samot-saring panukala ang inihain ngayon sa Kamara. Kasabay nito, ibinabala ng isang mambabatas ang posibleng pag-usbong ng multiple crisis. Narito ang report ni Judea Bernardo. Judea? Habang hindi pa nasususpinde ang excise tax sa langis, may iba't ibang panukala sa Kamara upang agad na maaksyonan ang epekto ng oil crisis. Si Negros Occidental Representative J.V. Benitez naghain ng Rescue Act na magtatatag ng permanent fund na 50 billion pesos at agarang paglalabas ng tulong sa loob ng 72 oras ng emergency. Isinusulong sa Rescue Act ang pagkakaroon ng early warning systems, koordinasyon ng iba't ibang ahensya at pagpapalakas ng supply chain at energy security. Para naman kay House Deputy Speaker Raymond Mendoza, dapat na agarang maipasa ang 200 pesos legislated daily wage hike para sa mahigit 5 milyong minimum wage earners, lalo na kung patuloy na tataas ang presyo ng langis. Naniniwala naman si Committee on Energy Chairperson, Representative Jose Alvarez, na dapat munang pansamantalang i-postpone ang infrastructure projects ngayong may energy crisis. Yung mga repairs lang ang patuloy. Pero yung infra, pwede naman pagpaliban yan eh. Pwede naman yan next year. Halimbawa, pero vital sa akin yung farm to market roads para gumanda yung ani natin para wala tayong gutom. Pwede naman yung bawasan ng konti. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi sapat ang ayuda para masolusyonan ang krisis. Ibinabala pa nito ang aniyay nagbabadyang multiple crisis kung puro ayuda lamang ang ihahaing tulong ng gobyerno. It's multiple crisis waiting to happen. Actually, it's happening now. Logistics ang isa sa pinakamahalagang component ng value chain and food supply chain natin. At with the continuous rise of petroleum products, definitely magta-transfer na yan, yung added cost na yan sa mga consumer at sa mga farmers natin. So ang susunod niyan posible na magkakulangan sa supply ng pagkain. So kaya ang susunod na nito, yan tama, food crisis. Ngayong darating na Miyerkules, April 8, ipinag-utos ni House Speaker Faustino Bogie III ang pagsasagawa ng joint committee hearing ng 13 House panels kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang bumuo ng unified legislative response kaugnay ng tumitinding oil price crisis. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, D8 Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.